Kamay ng hustisya. Halimbawa ay nagbibisikleta ka sa bike lane at biglang may motor na nag-cut sa iyong harapan, kaya muntikan ka ng sumemplang. Hahabulin mo ba? Gagantihan mo ba? Isa lang ito sa mga pangyayaring maaari nating ikagalit sa kalsada. Pero paano kung may buhay na napahamak dahil sa reckless driving? Hindi ba hihingi ka ng hustisya? Mahirap ang maghintay at magtiis para makamit ang hustisya. Lalong-lalo na kung nagdulot ito ng matinding dalamhati at sakit sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay. Sabi nga, justice delayed is justice denied. Pero ano ang mangyayari sa isang lipunan kung saan ang mga tao mismo ang naglalagay ng hustisya sa sarili nilang mga kamay? We can imagine a bigger chaos. God is a God of justice and He wants us to act justly. Pero kung tayo ang nangangailangan ng hustisya at hindi pa ito dumarating, maaasahan natin na ang Diyos ay tunay na matuwid. Kapakanan natin ang Kanyang laging nasa isip. Isipin mo na lang si Joseph na napagbintangan at nakulong ng matagal. Pero mula sa pagiging prisoner ay naging prime minister. Si Job na nakaranas ng maraming trahedya sa buhay. Pero sa huli ay pinagpala siya ng Diyos ng higit sa mga nawalan niyang ari-arian at mga anak. Hindi man natin maranasan sa mundong ito ang hinahanap nating hustisya ayon sa ating pagkaunawa, maaasahan natin ang sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan. Siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Righteousness and justice are the foundation of God's throne. Walang makakabuwag sa katarungan ng Diyos. Let's pray. Lord Jesus, alisin po ninyo ang pait at pasakit na dinulot ng inhustisya sa buhay ko at ng mga taong naagrabyado. Let your will be done, and I will fully trust in your divine justice. In Jesus' name, Amen. Nakakaranas ka ba ng kawalan ng hustisya? Lagi ba itong gumugulo sa iyong isipan? Huwag mong isipin na hindi ka pinapansin ng Diyos. Isuko mo ang iyong sitwasyon at hayaan mo ang Panginoong Hesus ang magturo sa iyo ng mabuting gawin. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan, mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya'y Diyos na tapat at makatuwiran. Deuteronomy chapter 32 verse 4. This is Trish, and God bless everyone.